Maganda. Aring naisalin-salin na sa bawat henerasyon ang kwento ng kasaysayan. Maaari din nating malaman ang kwento ng ating komunidad sa pamamagitan ng mga labi ng kasaysayan o nakuhang mahalagang bagay o palatandaan sa isang lugar. Sa araling ito, inaasahang maipapamalas ng mag-aaral na maisasalaysay ang pinagmulan ng sariling komunidad batay sa pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng nakatatanda sa komunidad. Maiisa-isa ang mga makasaysayang lugar sa komunidad. At bago naman tayo magsimula sa ating aralin, subukin muna natin ang ating mga kaalaman. Panuto, hanapin at bilugan ang mga sumusunod na lugar na matatagpuan sa Muntinlupa na nakatala sa kahon. Pahalang. Number 1. Buhay ng mga tao rito. Ikaw, ano ang kwento tungkol sa pinagmula ng pangalan ng iyong komunidad? Ano-ano ang makasaysayang bantayog, lugar, estruktura at bagay sa iyong komunidad? Bakit makasaysayan ang mga ito? Paano binibigyang halaga ang mga ito sa iyong komunidad? Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Noong nakalipas na linggo, pinag-aralan natin ang mga anyong tubig at mga anyong lupa. Ngayon, susubukin natin ang inyong natutunan. Sagutin ang mga sumusunod. Panuto. Isulat ang AL kung ang larawan ay anyong lupa at AT kung ito ay anyong tubig. Number 1. Aplaya.
Nagsimula ang Muntinlupa bilang isang lupain na pasailalim sa pangangalaga ng mga paring Agustino noong 1601. Walang sigurado kung ano ang tamang pinagmulan ng pangalang Muntinlupa dahil sa kakulangan ng talaan o kasulatan nito tungkol dito. Mayroong nagsasabi na may kaugnayan ang pangalang Muntinlupa sa hugis ng lupain, kaya ang salitang monte na ang ibig sabihin ay bundok sa wikang Kastila ay isinalin sa Muntinlupa na ang ibig sabihin ay bulubunduking lupa. Mayroon ding nagsasabing nagsimula ang pangalan dahil munti sa lupa dahil akala nila ang pangalan ng kanilang nilalaro ang tinatanong ng mga Kastila. Noon, ang barangay poblasyon lamang ang itinuturing na Muntinlupa noon. Ngunit upang mapamahalaang mabuti ng mga Kastila ang lupain ay ipinailalim rin nila ito sa mga kalapit na pook ng Alabang, Sukat, Tunasan at Kupang noong 1869. Naging ganap lamang ang bayan ng Muntinlupa noong 1918 sa pamamagitan ng Executive Order 108 ni Governor Harrison. Tanyag ang Muntinlupa bilang lungsod na kung saan matatagpuan ang National Bilibid Prison, ang pambansang bilangguan na kung saan ikinukulong ang mga mapapanganib na taong nakagawa ng kasalanan sa kapwa at sa bansa. Kaya naman, matagal rin na naging singkahulugan ng Muntinlupa o Munti ang salitang bilangguan. Taong 1975 nang ihiwalay ito mula sa lalawigan ng Rizal at naging bahagi ng Kalakhang, Maynila. Naging ganap na lungsod ng Pilipinas noong March 1, 1995 sa pamamagitan ng Republic Act No. 7926. Simula 2001, idinidiwang na isang special working holiday sa lungsod ang March 1 bilang Muntinlupa City Charter Day. Ang Muntinlupa ay tinaguriang Emerald City of the Philippines. Bukod sa mahahalaga at makasaysayang pook na matatagpuan sa Muntinlupa, meron ding mga makasaysayang pook pasyalan na dinarayo ng mga tao sa lugar. Memorial Hill. Ang kanyon na ito ay ginamit noong panahon ng pananakop ng Hapon. Matatagpuan ito sa Memorial Hill sa loob ng New Bilibid Prison. Number 2. Jamboree Lake. Ang Jamboree Lake ay kinikilalang pinakamaliit na lawa sa bansa na makikita sa loob ng New Bilibid Prison o NBP compound sa Muntinlupa City. Sa bisa ng City Ordinance No. 99-020 ng lungsod, idiniklara ang Jamboree Lake bilang historical site. Number 3. Kawanihan ng mga bilangguan. Ito ay kilala sa tawag na New Bilibid Prison o NBP. Ito ay bilangguan ng mga nasasakdal. Tanging mga lalaki lamang ang nakapiit sa bilangguan na ito. Naitayo ito noong 1941 sa bisa ng Commonwealth Act No. 67. Museo de Muntinlupa. Ito ay bagong naipatayo na museo ng Muntinlupa kung saan pinangangalagaan at ibinabahagi ang kasaysayan ng Muntinlupa sa mga mamamayan at mga bisita ng lungsod. Number 5. Mga malls. May iba't ibang uri ng malls na matatagpuan sa Muntinlupa. Festival Mall, Alabang Town Center o ATC, Star Mall, at SM Muntinlupa. Ngayong nalaman mo na ang kasaysayan ng Muntinlupa at ang mahalagang lugar na meron dito, sagutin mo ang mga sumusunod. Panuto. Isaayos sa mga letra upang makabuo ng salita. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Number 1. Ito ay pangalan ng lugar ng ating komunidad na tinaguriang
mga sumusunod. Panuto, dugtungan ang mga patlang sa pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang munti Magaling! Tama ang inyong mga kasagutan. At ngayong nalaman nyo na ang pinagmulan ng lungsod o bayan sa inyong kinabibilangang rehiyon, iyong tandaan na ang pangalan ng bawat komunidad ay may kani-kaniyang kwentong pinagmulan. May mga makasaysayang bantayog, estruktura, lugar at bagay sa bawat komunidad na dapat nating ingatan at pahalagahan. Muli, ang ating pinag-aralan ngayon ay ang pinagmulan ng mga lungsod, bayan sa kinabibilangang rehiyon. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa ang bawat isa sa inyo ay natuto. Paalam!